Hindi. Ba talaga si God, no? Our limitless God, no? That we are serving is a limitless God. Hallelujah. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Welcome po tayo ngayon sa ating first worship service ng Limitless God Church. Wow. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. We honor you, God. Yan. Ganun din sa mga nasa live stream, no? Mga pastor din natin nasa Mindanao. Hello, kamusta? Yan, kamusta po diyan? Ate Sir Durley at iba pa ng mga nasa UK. Sharden and Simon, how are you? Yan. At lahat na nandito po tayo ngayon sa ating lugar na kung saan ang dating pinagdiriwang ang ating gawain dito sa Limitless God Church. Yan. Good morning po. Yan. Wow. Thank you, Lord. Parang na-overwhelm. Parang ano pa. Hindi ko, kumbaga, iba talaga si Lord, no? Hindi ko napangarap yung mga ganitong bagay sa buhay ko. Yan. Pero, limitado ang tao, pero kay Lord, hindi siya limitado. No? Minsan, ganito lang ang plano natin. Ganito na lang tayo. Pero si God, iba pa rin ang plano niya. Napakaganda, di ba? Lagi siyang merong layunin na napakaganda sa bawat isang kagaya nating mga nananampalataya kay Lord. Yan. Ito pong ating topic ngayon ay series, no, na about limitless. Ang aking topic naman ay limitless God. Yan. Stig, no? Mamatay-matay yung aking Yan. Naninibago pa ako. Yan. Yan po, no? Sige po, bago tayo mag-share ng word, tayo manalangin. Hallelujah, Lord. We honor you, God. Salamat sa oras na ito, Panginoon. Sa itinalagan yung gawain ito ng Limitless God Church. Salamat at kayo po ang dahilan kung bakit kami nagkakatipon sa ganitong gawain. Salamat sa mga kapatid kong nandito na kasama ko sa lalakaran na panibagong lakarin para sa inyo, Panginoon. And I know, Lord, you will do many things, Lord, sa buhay namin. And even yung mga nasa online, nakasama namin ng mga kapatid namin na nagpapatuloy na katuwang sa gawain. Maraming salamat, Lord. Banal na Espiritu, patuspuspusin niyo po kami. Holy Spirit, give us understanding of your word. Hindi lang basta namin ito pinapakinggan, kundi maipamuhay at maranasan po yung kapangyarihan nito, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At ang kalooban mo maganap as share your word. In Jesus' name, Amen. Yan, limitless God. Yan ang ating pinag-uusapan. Grabe, ang ganda-ganda ng tugtugan, no? You're limitless. No? Grabe, no? Yung mga tugtugan natin. Yan. Speaking of limitless God, isa sa mga kumanta nito, Planet Shakers, ay in-invite ko na rin kayo. Sana magana tayo. Pumunta tayo dito sa ating sa concert na ito sa July, no? July 27 ba? Yan, no? Sana kung sinong gusto sumama, alam ko sa sa MOA Arena. Last time naka-attend kami, no? 4 lang yata kami, no? Andun pa si Julia ng mga panahon na yan. At kasama namin si si Ate Joy. Yan. And yun, sana makasama tayo. Kung sino gustong sumama, bili tayong ticket. Nagbukas uli sila ng pang-apat na tawag doon? Pang-apat na day. Kasi yung 3 days lang na concert, sold out kagad. Kaya nagbukas sila uli ng panibago. Pang-apat. So, may ibig sabihin yun. Kailangan pumunta tayo. Yan, makiisa sa mga Planet Shakers. At kasama ko yung mga kaplaneta ko, Planet Boom. Kasama nandun. Yan, yung mga kabataan ng yung mga kabataan ng Planet Shakers, no? Planet Boom. Yan, yung mga kaplaneta natin. Yan. Noong last time, ganda rin tugtugan nila, no? Rakrakan ang datingan, no? Doon sa MOA Arena. No?
Tapos yung mga planet shakers, yata yun yung mga adult na. Tapos while yung planet boom, yun yung youth, praise team. No? Grabe, ganda. Okay? Kaya salamat sa ating bagong tugtugan yan. Limitless. Astig. Thank you, Lord. Kaya ang ating topic ngayon ay Limitless God. Ano po ba si God? No? Ano ba yung Diyos nating sinasamba? Lagi natin tandaan, si God hindi limitado. No? Alam niya lahat ng nangyayari, alam niya lahat ng bagay. Kasi all-knowing siya. No? Omniscient. No? All-knowing. No? All-powerful. Omnipotent. No? Ganyan ang ating Diyos na sinasamba sa oras na ito. Tatlong bagay, no, ang isang matututunan natin about limitless God. Number 1, power. Our God is limitless God power, no? Taglay niya yung kapangyarihan, no? Ang sabi sa 2 Timothy 1:7, for the Spirit of God gave us does not make us timid but give us power. Sabihin ka natin, power. No? Love and self-control. Isa sa pinaka-taglay na kapangyarihan ng Panginoon, may kapangyarihan siya. No? Hindi siya limitado yung kanyang kapangyarihan, no? Even His Word, no? Sabi ng Bible, for I'm not ashamed with the gospel of Jesus Christ because this is the power to save. No? Itong word na ito, may kapangyarihan magligtas, no? Base yan sa Book of Romans, yung aking sinasabi, no? For I am not ashamed with the gospel of Jesus because this is the power to save to those who will believe. No? May kapangyarihan ang salita ng Diyos magligtas. Natatandaan ko nung ako'y bagong born again lang o katatanggap ko kay Lord, meron nagbigay sa akin ng Bible, no? Yung New Testament. Ang lolo ko na pastor, no? Sabi niya, do you know what is John 3:16? Mga ganun. Sabi niya sa akin nun, first time ko ma-meet. And then sabi ko, ano ba yung John 3:16? Di ko alam yan. No? Hanggang sa binigyan niya ako ng Bible, Tagalog, New Testament. Kasi ibinato ko sa likod ng aking aparador. No? Tapos matagal na pa noon, nandun. Hanggang sa na-born again ako, namatay naman ng lolo ko, tapos na-born again ako. Naalala ko yung Bible na yun na tinapon ko sa likuran ng aparador ko at kinuha ko. At nagpasimula akong magbasa ng Biblia. No? Yung Tagalog version ng Bible, yung magandang balita, Biblia. Yun, yung aking binabasa. Tagalog version. No? Hanggang sa yun ang binasa ko, no? Maraming revelation si Lord through His Word. Hindi lang nagkaroon ako ng karanasan na maligtas sa kapangyarihan ng kanyang salita nung tinanggap ko si Jesus nga noong December 30 of 1992 sa East Avenue Medical Center. No? Na kung saan ay agaw buhay ang aking mata at muntik mabulag. Pero sa biyaya ni Lord, gumaling, pinagaling ako ni Lord at nagkaroon ng bagong buhay. Hindi lang yon, kundi marami pa kapangyarihan ng power to heal. No? Hindi lang power to save, but also power to heal. Kasi nga, tatanggalan ako ng mata, mabubulag, pero sa biyaya ni Lord, ako ay pinagaling. Kahit nung ako'y bata pa, ang dami ko ng sakit, no? Iba't ibang sakit na naranasan. Bronchopneumonia, no? Yung may plema sa baga. Tapos nag-aano na ako, meron na akong maintenance nun, bata pa lang ako. Iniinom ko nun yung Udina, no? Yung Udina na gamot. Sa Metropolitan Hospital, akong dinadala doon. Tapos nahapo ako, laging malamig yung baga ko, parang may freezer sa loob ng baga. No? But still, no, God is not limited. Kasi nga, limitless God siya. God can heal us. Kahit anong kalagayan mo. Tapos may findings naman noon na magayong pantog ko. Laki-laki ng pantog ko dito. Hindi ako makaihi. No? Dinala naman ako sa hospital ng General Children Hospital. No? Na kung saan ay doon tinuturok yung injection doon sa testes. Ang sakit. Oof. Grabe. No? Ganyan. Buti kong ang haba ng karayom.
Doon inilalagay kaya kami yung kapares kong bata noon. Sumisigaw kami sa sakit kapag ni-inject yung injection ngayon. Dami kong sakit na dumating na iba-iba, nagkatigdas pa. Halos di ko na makita yung mata ko, o maidilat yung mata ko. But still, naligtas ako sa kamatayan din dahil nga doon sa digdas. Pero sa biyaya ni Lord, our God is not limited. Our God is limitless because He is a powerful God. No? God can heal you, ano man yung kalagayan mo sa oras na ito. God can heal you kasi nga our God is not limited. He is a limitless God. No? He has the power to save, power to heal, at lastly, yung power to deliver. No? Kaya tayong palayain ng Panginoon. Alam niyo naman yung aking naging strongholds before. Nung ako'y na-born again na, akala ko gano'n na lang, pero may struggle pa rin inside of me. No? Kasi nga, bata pa lang, nagpo-porno, manood ng mga Betamax nung araw, mga Betamax, yung tinitinda sa yung dugo. Betamax din ang tawag doon. Hindi. Yung tape, no? Or VHS na tinatawag, nag-level up from Betamax to VHS. Yung Betamax, invented ng Sony yun, no? Ng Sony Corporation nung araw. No? Pagpasok ng tape na yon, ihilahin yung tape, pabilog, doon sa may tape cylinder. No? Kung saan doon, nagmiikot yung video. No? Kung saan, yung video head, umiikot na napakabilis para mapanood yung gustong makita sa monitor ng TV. No? Na picture tube. Pero sa biyaya ni Lord, no, napalaya tayo dyan, 1995, nung naipag-pray for deliverance. Kasi nga, ginagawa ko yung ganung bagay, nagkakumit ng masturbation, sabi kong ganun, ano ba ito, Lord? Ayoko nito, pero ginagawa ko. Hanggang sa, yun, naranasan kong makalaya mula sa demon, no? Spirit of lust, no? Nagmanifest yung demon, nagsalita pa nga yung demon, no? Tagal-tagal ko na sa katawan ni Ray, ba't nyo pinapalis? Sabi ganun. Tapos, tinanong yung pangalan. Ang pangalan mo? Jakiko daw ang pangalan niya. Japanese, no? Jakiko ang pangalan. Tapos yun, kinas out yung demon. Yung spirit behind yung last na yun, no? Then, sa biyaya na Panginoon, hindi lang yun ang lumabas, iba't iba pa, nagmanifest sa akin yung Scorpio, kasi nag-ano ako nag-horoscope, yung zodiac sign, nag-manifest, gano'n pa nga ako. Tapos meron sing-sing na binigay sa akin ng auntie ko, no? Pag suot-suot ko daw yon, pogi ako sa paningin ng mga babae, no? Lucky charm. Buti tinanggal ko na, alam ko ng pogi ako no? Kasi nga, kawangis natin si God, di ba? Yan. Yeah. Kaya pati ang image natin, limitless. Yan. Kasi kasama natin si Lord. Yan. Kahit ano itsura mo, yan ang itsura mo na binigay sa'yo ni Lord. Tanggapin mo. Yan, no? Hanggang sa, yun, nakalaya sa biyaya ng Panginoon. Akala ko hanggang doon lang buhay, born again natin, no? Kasi nga, our God is not a limited God, but limitless God. Hanggang sa narinig ko ang tinig ni Lord, no? Yan na yung naranasan ko marinig ang tinig ni Lord. October 30 of 1995. Yan. Ray, ang Panginoon mong Jesus magpastor ka. And then, yun na, nagsimula. Yung lakaran, yung calling ko na magpastor. Until now, sa biyaya ni Lord, yan, naranasan natin yung power ni Lord. Power to save, power to heal, power to deliver. Yan po yan. And, nung nag-respond ako sa calling,
ito nangyari, no? Yung power ni Lord ay kasama natin, yung kapangyarihan niya. At yun, na-advance natin ang kingdom ni Lord until now. Kaya nandito tayo sa Limitless God Church. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah! Woo! No, sabi ni Lord, nung isang araw, pray ako. Hintay-hintay lang daw ako, sabi niya. Hintay-hintay lang ako. Wow, hintay-hintay lang. May mangyayaring kakaiba. Gugulat kayo. Grabe, kiniyo. Oh, limutan ako. Gumugusbang sa'yo. Yung presence ni God. Pag hindi si Lord yun, may negative feeling dito. Pag hindi si Lord yung naririnig mo. Or may fear, ganyan. Or may doubt. Ito hindi. Kakaiba pag marinig mo yung tinig ni Lord. Simple lang siya magsabi, no? Abang-abang ka, Ray. Sabi nga. Kaya sabi mo sa katabi mo, abang-abang ka. Abangers. Mga termino nga pala ngayon ng mga millennial at mga Gen Z. Abangers, no? Abang-abang, no? Merong gagawin si Lord. Kakaiba. No? Magugulat kayo, kakaiba. Kaya dapat maging handa tayo. Dahil kasi nga, ang Diyos natin ay makapangyarihan. Limitless power. No? Pangalawa, miracles, no? Si God ay hindi limitado sa paggawa ng mga himala. Stretch out your hands to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. Acts chapter 4 verse 30. I hope and pray yan ang panalangin ko pa rin sa bawat isa sa atin. Ang bawat isa ay gagawa ng mga himala, no, sa pangalan ni Jesus. Hindi lang na-receive yung power to save, power to heal, power to deliver, but power to perform miracles, signs and wonders, no? Pwede niyong gawin, no? Mag-pray sa mga may sakit, no? Cast out demons. Alam nyo, hindi lang naman yun ang ginagawa natin, no? Iba pang mga miracles na ginawa ni Jesus. Ano pa ba mga ginawa ng miracle ni God? Hinati yung Red Sea. Nakita nyo na ba nahati yung Manila Bay? Ha? Hindi pa. Hindi ko pa nakita, no? Nakita ba natin na ano ito? Okay. Hindi ko maintindihan. Boom! Yan. Oo nga pala, no? Yan, mamaya na. Chef, mamaya na. Yan, nawala tuloy ako. Nasaan ba ito? Acts chapter 2. Manila Bay. Yan. Nandidistract ako pag may ganun. Na, ano ba ako? Anong tawag dyan? Yan, Manila Bay. Sige, sabihin mo. Yun, nahati yung, naranasan na ba natin makita yung mahati yung Manila Bay? Hindi pa, di ba? Lumakad sa dagat? Hindi pa, di ba? Umulan ng apoy? Hindi pa, di ba? Yun ang mga pinapangarap ko pa. Sana mangyari. Umulan ng apoy. Ewan ko, ang totoo yung balita. Umulan daw ng apoy sa San Mateo, dito sa lugar. Nasusunog daw. Totoo ba? Ewan ko, gano'ng katotoo yun. Sa Trends Village yata, tapangalan. Gusto ko pa maranasan yung gano'n, no? Yung sa book ni Mel Tari, yung Like a Mighty Wind, nung nag-share sila ng word, tinanggap nila si Jesus, as nilabas nila yung mga paraphernalia nila, ginagamit sa mga pananawas, mga, ano pang tawag dyan, mga, ano pa ba yung mga paraphernalia na ginagawa ng mga albularyo. Sa Indonesia to, no, nangyari. Tapos inilagay nilang lahat dun sa lupa, and then all of a sudden, a fire from heaven came down. No? Sinunog yung mga paraphernalia na ginagamit nila. At tapos yung buong tribong yan, buong tribe na yon sa Indonesia, no? Ay nakakilala kay Lord. Gusto ko maranasan pa yung mga ganun.
Siguro yan kasi nga alam niyo ang prayer ko, Lord, ano po bang impact ang may bibigay magagawa ko sa mundong ito? And lit lang natin, no? Sabi ko gano'n. Tapos tatanong ko kay Lord, no? Ano pa bang great impact na pwedeng magawa natin? No? Binibilang ko yung buhay ko, ilang taon na lang, 50 years old ako, Lord. Siguro mabuhay pa ako mga 30 years, good. 80 years old, pwede pa. No, patuloy na ina-advance yung kingdom ni Lord. No? No? Kung sila Abraham, matanda na din sila nang nag-respond, tinawag. Parang ako lang din, sabi ko, Lord, 50 na ako. Yeah. It's a new season, a new beginning. Bagong lalakaran sa buhay. At ito na nga po yun, yung ating Limitless God Church. Na alam ko may gagawin si Lord. Yan. 3 points. Yan. Ito naintindihan ko na. Nag-sink in na sa isip ko. Yan. Okay. Salamat kay Lord, no? Isa lang ang mga miracles na naranasan ko. Dati nung ako'y kabataan, hindi ako mahilig magdala ng payong. Ayoko nagdadala ng payong pang umuulan. Parang kailangan pumporma pa ganyan. Ayoko na may bit-bitin na iba. Kaso lang madalas umuulan, no? Sabi ni Jesus, di ba? Magagawa mo ang lahat ng ito, masigit pa rito sa ginagawa ko, magagawa mo. And then, kung paano ni Jesus pinatigil yung ulan, nasa boat siya, kasama yung mga disipulo, tumigil yung ulan. Kaya yun ang ginagawa ko. Sa pangalan ni Jesus, tumigil ka ulan. Gusto ko na umuwi in Jesus' name. Lagi nangyayari yun, tumitigil yung ulan. Mga ilang minuto. Tapos, pagka-uwi ko, siyang buhos naman ng ulan, magdamag ang buhos ng ulan. Daming beses na ganun karanasan ko. Tapos, noon sa Cubao, sa EDSA. Naalala ko noon, ang dami kong bit-bitin galing sa camp, no? Youth camp noon. Dami kong binibit-bit na bag. Tapos nahirapan ako sumakay. Sabi ko, Lord, puno yung bus. Paano ako sasakay? Paano ako sasabit? May bit-bit ako nito. Diyan ako sa may Kamuning noon. Tapos sabi ko, humingi ako ng prayer. Sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng jeep na walang laman. Driver lang, syempre. Kasi di na makakarating yung jeep pag walang driver. And then, all of a sudden, biglang, pagka-prayer ko ng gano'n, biglang may tumigil na jeep sa harapan ko. Sa EDSA yun eh. Binagbawal na noon yung jeep dumaan sa EDSA. Pero biglang meron jeep na tumigil sa harapan ko mismo. Walang laman, syempre, driver lang nandun. Tapos may nakalagay, per view. Uy, yun, nakasakay ako. God provides, no? Tapos biglang yung maraming taong nakapila, nagsipagtakbuhan din doon sa jeep at sumakay. Pinaupo muna ako ni Lord. Kasi yun, saka nagtakbuhan yung mga tao. Parang anong doon? Anong usual doon, Pastor? Ano bang doon? Kumbaga parang ano ba yung kwento mo? Parang wala. Mga maliliit na bagay kung paano kumilos si God, pinapasalamatan natin dapat. No, miracle yun. Nag-ask ka for ng jeep na parang imposible may jeep doon, ay bawal na doon. Pero biglang pre-provide ni God. Last time, meron din akong noon, youth pa ako noon. Nasa campus ministry ako dyan sa Ramon Magsaysay High School. Nag-volunteer ako magturo sa values formation noon. And then, pagkatapos noon, pagpunta ko doon, pauwi na ako, napansin ko, ang pera ko na lang ay $2.25. 2 pesos and 25 cents. At saka dun sa kabila naman ay $4.50. Bale, $6.75. Mura pa kasi na ng pamasahe. No? Sabi ko, $4.50 mula Cubao hanggang Fairview sa may Batasan. Sige, pwede. Tapos, Lord, paano ko uuwi?
kulang ng benching ko yung pera ko pang tricycle. Kasi 250 paloob mula doon sa BF Homes, papasok sa subdivision namin dyan sa Quezon City, sa Batasan ng araw. Kulang ng benching ko. Tapos, nag-try ako, mag-ikot-ikot dyan sa farmers, hanggang sa sakay na ako ng bus. Sumakay na ako ng bus, bayad ako ng 450. Sabi ko, Lord, pahinging benching ko, Panginoon, para makasakay ako ng tricycle. Ayoko maglakad malayo. Kasi kung 225 lang bibigay ko, baka hindi tanggapin ng tricycle driver. Kasi mahalaga sa kanila yung ganung sentimo nung araw. Tapos noon, pagliko dun sa may Quezon City Hall, andun ako may sa harap ng bus driver, nakatayo ako. Pagliko niya at pagtingin ko dun sa sapatos ko, may nakita ako. Ewan ko, naabutan niyo, napakaliit na 50 centimos yung gold. Yung parang gold. Ewan ko, naabutan niyo ba yun? Nabutan niyo ba yun? No, yung merong yung may eagle sa likod ng 50 cents. Dati silver ba 'yon? Ayun, tapos biglang pinaliit. Tuwang-tuwa ako nung makita ko 'yun, no. Uy. 250 pesos na. Pwede na ako sumakay ng tricycle at di na ako maglalakad. Sabi ko, Lord, 25 cents lang yung hiningi ko pero binigyan niya ako ng 50 cents. Sabi ko, salamat Lord. Yun yung mga miracle na parang nagkataon lang ba yun? Kasi humingi ka eh. Humingi ka eh. God provides. Level up, nung nagpastor na tayo, ewan ko, nakwento ko na rin yata ito eh. Nagkataon, wala akong budget, naubos yung pera. Sabi ko, Lord, wala akong pang-almusal. Pengi pong pangbili ng pang-almusal. Kinikwenta ko, uy, pwede. Basta, Lord, bigyan niyo ako. Wala akong pera talaga, ubos. Tapos, sabi ng Panginoon, ito yung kasagsagan ng miracle money. I hope ito, dumadaloy pa rin sa atin yan. Dito, tayo pinakamaraming testimony, no? Ng mga about miracle money. No? Tayo pinakamarami. Tapos, nung mingi ako kay Lord, pang lang po, pang breakfast. Diyan tayo sa Robinson Homes, nakatira. Sa pang breakfast dyan, okay na, may 20 pesos ka, pwede na eh. Pwede na yung merong 15 pesos na pansit canton, saka 5 pesos na coffee. Tapos biglang sabi ng Panginoon, pumunta ka doon sa damit mo, sa mga polo, yung may mga bulsa. Tapos pinasok ko yung kamay ko doon, naghanap ako ng pera. Hanggang sa yun, may 20. Ayun, nakuha ng 20 pesos. Pwede ito, almusal ko. Ayos. Tapos tanghalian, Lord, wala na akong pera. Medyo delay kasi ang aking noong araw. Alam ni Kuya Don yan. Ay. Hanggang sa mga pantalon naman, sa may bulsa ng pantalon, din ako ni Lord. Hanggang sa nakuha ko ng 40 pesos. Uy, pwede. Tapos, dun sa isa, 20. Panay tagbe 20. Hanggang sa sabi ko, uy, 60. Pwede na akong kumain ng, magkano lang naman yung, yung gulay, 25 pesos, 20 pesos. Tapos kanin, 2 kanin. Tapos, tortang talong. Yung pwede na. Solid na rin yun. So, yun. Tapos hapunan na. Lord, paingin pong panghapunan. Wala na naman na po pera. As sabi ni Lord, punta ka na sa ATM mo.
Pagkalos ng ATM ko, yun, lumabas. Meron akong pera. Kaya mang-inasal na ako. Yan. Only rice. Chicken. Kasi dumating na yung yung dapat sa akin. Yun. Kaya grabe lang, natutuwa ako. Pag naalala ko ito, naiyak ako sa kabutihan ng Diyos sa akin. Ano ba yung mga pinapatuto, Pastor? Di naman mga million yan. Pero yung needs mo in that very moment, nag-miracle si Lord. Alam ni Pao yan, dami ng testimony rin yan eh. No? Nung kabataan pa siya, dami niyang testimony about miracle money. No? Di ba? Nagte-testify siya no? Daming miracle money, sa Katerbo. No? Kung may pangkain sa, ano ba yun? Chowking ba? Pangkain nyo nun? Oo. Pagkain, estudyante pa lang sila nun eh. Pero God provides, no? Miracle yun. Ang miracle na Panginoon hindi nakabase sa laki or liit. Ito'y nakabase doon sa needs mo in that very moment. No? Kahit nga nung pandemic eh, no? Nung pandemic, paano kami mabubuhay nito, Lord? No? Nag-grocery kami ni Pastor Ella eh. Sabi ko, konti-konti lang. Greenhouse ang dami. Sabi ko, hindi ko kaya to. Buwan, hindi ko kaya. Walang tricycle. Tapos dahil pa rin nagtatalo minsan, ako na nga mag-boot niyan. No? Panic buying. Kasi siyempre, bawal. Isang beses lang tayo lumalabas nun eh. Pandemya eh. May oras eh. No? Tapos sabi ko, Lord, pengin po sa sasakyan. Di nalabas natin mga ilang buwan. Matapos ng ilang taon. Boom! Yan na nga. Si Tangke dumating. No? Si Tank. No? Thank you, Lord. No? Kumilos ang Panginoon sa iba't ibang kaparaanan. Tapos sabi ko, nito lang, recently lang, gusto ko na magkaroon ng bahay, Lord. Dinalaw sa atin, may bahay na. Yan, pinapaupahan natin ngayon. Kaya nagkakaroon tayo ng provision. Kaya sabi ko, Lord, landlord na. At least, landlord, hindi drug lord, di ba? Iba si Lord din, no? Yan ang miracle ni Lord, no? Naiyak ako, no, na, sabi ko, first time ko magpaupa ng bahay. Grabe. No? Kinukwenta ko, pwede na. Tapos ngayon lang, minsan ng enemy, yung masayang-masaya ka na, then biglang may sisingit itong diablong ito ng mga gagamit ng mga tao minsan. No? May papaayos lang sa bahay. Kasi may mga nakita daw na ganito, ganyan. Yung tiles, umangat, okay. Yung may leak daw sa ilalim ng lababo, okay. At sa may walling, sige, magkapintura. Kinukwenta ko, Lord, wala na ako, pero pinambayad ko. Sa mga kautangan, no? Pero God provides, no? Kaya, our God is a limitless God. Kaya, pwede siyang gumawa ng mga miracle sa buhay natin. At yan ang ating Panginoon. At lastly, sa provision. Sabi dito sa Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Alam nyo, kinikwenta ko na, sabi ko, Lord, meron na ako sa ganito, may matatanggap ako. Sa pangalawa, may matatanggap din ako. Konti pa. No? Konti pa. Kung kayo active sa social media, meron silang tinatawag na 7 income streams. Sino nakakapansin nun? 7 income streams through the digital world.
Nakikita niyo yun? Ang laki ng kitaan. Basta marunong ka kasi hindi ko naintindihan. 7 streams of income. Yung kadalasan yun ang inaano sa TikTok, yun ang pinopost nila eh. Tapos, yung iba't ibang, kahit ka sa Canva, kikita ka daw sa Canva. Sino nagka-Canva? Canva ba ang tawag doon? Canvas. Canva. Tapos, laki daw ng kitaan doon. Tapos, si Pastor Ella nga, meron na eh. No? Kumikita-kita na rin siya eh. Ano lang ginagawa niya? Nagpo-post. Ano ba tawag doon? Content. Content creator. Magkano bang kinikita mo? Gano'ng kaliit? Oh. Pesos lang, 1,500. Pero pesos pa lang. Pero kung tuloy-tuloy yun, laki din nun. 7 streams of income. Tapos din all of a sudden, nireveal ni Lord kay Pastor Ella, nasa Bible. Anong? Tignan mo nga, tignan natin. Gayahin din natin. Ang pangarap ko sa bawat isa sa atin, mananagana. Pangarap ko ever since yan. Bawat ako ay nagpastor. No? Kung sa social media, may 7 streams of income. Sa Bible din, meron. Kasi nga, our God is a limitless God. No? Alam naman natin, ayan. Ecclesiastes chapter 11 verse 2. O yan, baka pwede niyong gayahin ito. Sa Bible, mayroon sa Bible. Isa Ecclesiastes chapter 11 verse 2. Give a portion to 7 or even to 8. O, 7 to 8 pa nga, oh. For you know not what desire may happen on earth. Yan. 7 or 8 stream of income. No? Ang alam ko, ang Ecclesiastes, si ano nagsulat niyan eh? Solomon. Ano ba si Solomon nung araw? Siya lang yung ganong kayaman at may talino nung mga panahon niya. Kasi nga, alam niya, yung Diyos niya is a limitless God. Kaya minsan, pag nagpapanik tayo, wala tayong pera, di ba? Nakaranas na kayo, daming bayarin, daming kailangan gawin, may papakain ka, ano ka? Yan, sa ibang version, NIV version. Invest in 7 ventures. Yes. In right, you do not know what disaster may come upon the land. Yan, mas magandang version ito. NIV. Invest in 7 ventures. Astig, di ba? Tinuturo nila sa TikTok yan, eh. Oh. Sabi ko na sa Bible yun, ah. Nagtuturo din sila ng iba kung ano, no? And then, sinasabi nila, ang laki daw ng kita. Diyan nga, 6 digits ang kinikita nila kada buwan. 139,000, yung iba. Kung isa lang yun. Kung 7, ang dami nun. Kung tagwa 100,000 per month, edi 700,000 kada buwan ang income mo. Kasi nga, si God is a limitless God. The God who provides. No? Yan nga sabi, God will meet all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Limitless God, si God, at kaya kanyang pagyamanin, no? I-provide ang needs mo. Basta magtiwala ka sa Kanya. Alam na natin, madalas ko tinuturo dito, no? Yung 7 taong pinagyaman ni Lord 7 din. 7 tao na pinagyaman ni Lord sa Bible. No? Sino yung una? Si Abraham. Riches of blessing. Yun yung kusang may nagbigay na lang sa kanya ng pera, hindi naman niya kakilala. Ginto, alipin, sige, sige na lahat yan.
Gusto yun. Gusto nyo ba yun? Ibibigyan ka na lang. O, Jobit, ito yung susi. Susi ng ano? Susi ng baul. No? Ano yung posible kay Lord? No? At yun ang ginawa. Si Isaac naman, kahit mahirap yung kapaligiran, no? Nafe-feel nyo ba yung kahirapan ngayon sa kapanahonan natin? Grabe. Mas maigi pa ng pandemya eh. May pera tayo. Doon tayo pinagpala ni Lord ang church na ito. No? God provides. Pero kahit may kahirapan sa kapaligiran, gaya ni Isaac, umani pa rin siya ng 100-folds of blessing. Even Jacob, exceeding blessing. Even Joseph, whatever he touch, prospers. Kaya lagi yung be-bless ng kamay na ito. Tanungin mo ang katabi mo, ano bang hinahawakan ng kamay mo? Tanungin mo katabi mo, ano ba hinahawakan ng kamay mo? No, mag-speak ka ng blessing sa kamay mong yan. Kasi dyan, ilalaan ni Lord yung pagpapala niya. Kasi lang kung yung kamay na yan ay namumuhay sa kasalanan, ay mahirap kalagyan ng blessing. No? Huwag kayo magpam-reading, ha? Bless niyo yung kamay niyo, Lord, I speak blessing. Itong kamay na ito. Limitless blessing will flow upon my hands. Hindi mauubos. In Jesus' name. No? Si David, anong estado ni David? Nag-aalaga lang naman siya ng tupa, pero naging hari. From priestly to kingly. Priestly anointing to kingly anointing. Tapos victorious siya sa lahat ng laban niya. Kasi pag wala ng laban minsan sa buhay, gaya ng panahon na yun, nagkasala tuloy siya. Doon lang siya sa patio. Si David, victorious, no? Sa lahat ng laban niya. Yun ang ano. Sino bang ayaw na laging mananagumpay sa buhay? No, sa lahat ng laban mo, sa lahat ng lakad mo, magtatagumpay ka. Yan si King David. Si King Solomon, anong meron sa kanya? Daily provision. Gusto niyo ba lagi meron pagkain sa pagkainan? Oh, parang mamaya, sama po kayo para may pagkain tayo sa pagkainan. Huwag kayong uuwi. Sama-sama tayo. Let's go! Kaya saglit lang kayo. Huh? Lapit na. Yan. No? Daily provision. Natatanggap ni King Solomon. May pagkain lagi sa pagkainan. Hindi nagugutom. At lastly, si Job. Oh, si Job. Oh, ayan. Oh. Ayan si Job. Maring nawala ang lahat ng mga bagay-bagay, kagaya ni Job. Nag-suffer, nawala ng yaman, nagkaroon ng pagnanakaw, nagkaroon ng sakit, ubos ang pera. Pero kung hindi magtitiwala kay Lord, gaya ni Job, ibinalik lahat sa kanya ang nawala. Doble pa. Double provision. Kaya tandaan nyo yan, yung 7 streams of provision at 7 na tao sa Bible na pinagyaman ni Lord. Kasi gano'n si Lord, nais ng Panginoon tayo pagyamanin. Hindi naman basihan yung milyon-milyon na meron ka. Yung iba, may milyon ng pera eh. Takot na takot eh. Lumabas eh. No? Meron nga naipag-pray noon, 500,000 pesos yung kama niya. Waterbed. Tapos hindi makatulog. Importante yung yung blessing ni Lord, dapat may kapayapaan yun. Hindi ka matatakot pag ikaw ay pinagpala niya. God provides, no? Kaya ako, sa biyaya ng Panginoon, naganap na yung pinag-pray ko. Naganap na. Isa na lang hindi pa nagaganap. Wedding day. Pag-pray nyo ako for freedom.
No? Nagbablush, oh. No? Isa na lang. Sabi ko, Lord, isa na lang. Isi-secret pa ba natin ngayon? Ayan. Malaya tayo no? Ang binigay ni Lord lahat ng mga bagay-bagay. Ang pinakasusi lang, yung nakalagay kanina? Faith. To our limitless God. No? Kaya nga ang pangalan ng church, Limitless God Church. Kasi our God is a limitless God. Hindi siya limitado sa lahat ng bagay. God can provide for you, your needs, your dreams. Ikaw ba may pangarap ka ba? Ako may pinapangarap pa eh. No? Ayan, sabi ni Kuya Don, ano po? Dahil nagsimula tayo ng gawain ito, pangarap ko, kasi kinuwenta ko yung, 50 years old ako, sabi ko, kung mabubuhay pa ako, Lord, mga 30 years, 80, baka pwede pa kami makapag-plant ng 12 church, 12 tribes. Binilang. Binilang, no? Oh, my tribe of Vincent, tribe of Ryan, tribe of Joshua, tribe of Joby. Oh. Tribe of Milton. Astig, di ba? Wala yung posible eh. Tapos sa dosing yun, doon sa kanila, may bababa na lang. Parang networking. Doon nga nang galing, kay Lord galing yan eh. No? Oh, di ba? Pwede na, oh. Down dun sa kabila, oh. Left and right, sabay ganun, no? Open-minded ka lang. Dapat, may faith ka kay Lord. Pag hindi ka open sa faith mo kay Lord, ay walang mangyayari talaga. We move in faith, not feelings. No? Pag sa feelings, madadali tayo. Pero sa faith, all things are possible kay Lord. No? Grabe. Meron na nga tayong lay minister na. Si Kuya Don. Hallelujah. God provides, no? Kaya itong unang araw natin na gawain ito, gustong-gusto ko yung alam niyo, pangarap ko, mayamang pastor ako, gusto ko. No? Mayamang pastor. Para gusto ko pinapakain yung mga tao ko kumari. Kasi kadalasan nung mapanon na yun, ako lagi pinapakain. Ngayon naman ako naman magpapakain. Kaya punta na tayo mamaya. Yeah. Only order. Limitless water. Bottomless pala. Yan. Sama po kayo, no? Mamaya sa ating Yan. Kuya Boy, sama kayo, ha? Kuya Boy, at the bet. Huwag muna kayo, wait. Sama kayo. Si Kuya, si Kuya Matt, saka si, Jessica ba? Jessica. Yan. Sama kayo. Yan. God provides. So, yun po, no? Yun pong gusto kong iwan sa atin about limitless God. Our God is not limited in His power, in His miracles, in His provision. Kaya-kaya niya tayong pagpalain. Hallelujah. Kaya-kaya niya tayong pagpalain. Thank you, Lord.